Distinguished members of the media, thank you for coming. This is part of our regular briefing regarding Typhoon Christine. Christine and the southwest monsoon or The tropical storm. Tropical storm Christine. May mga updates po tayo for now. Yung naitala natin dati na 227 families na kabuuang affected ng bagyo ay adjusted na po yung data as of 2 p.m. naging 2,373 na po. Yung dating 9,446 individuals ay 9,374. So, yung kabuuang pamilya po natin na nasa loob ng evacuation center from 1,449 ngayon po ay nasa 1,550 at ang individuals natin dating 5,856 ngayon ay nasa 6,282. Meron na po tayong dalawang evacuation na nag-close, centers na nag-close from 67 naging 65 na lang po. So, doon po sa naitala na partially damaged na 6 sa last report natin, ngayon po ay 11 na. Corrected data po yung dating sa 6, may -1 doon, 5, na verify na hindi naman pala partial damage ng isa. Pero nadagdagan yung datos natin at naging 11 pa rin. Yun pa rin sa motorbangka, 5 totally damage at 8 partially damaged sa Rojas at Taytay. Ang bago po ngayon ay fully operational na yung ating Busuanga Airport. The rest of the data remains the same po. So, meron pa akong idagdag yung preliminary data ng Provincial Agriculture Office, more or less 37 million po yung initial damage base sa datos na pinarating ng bayan ng San Vicente at saka bayan ng Rojas. San Vicente po ay more or less 16 million at yung the rest ay galing sa bayan ng Rojas na 20 million mahigit. Kabuuan ay na damage 37. Initial lang po ito. 8 bayan po actually ang nagbigay ng datos sa damage, but yung mga bayang iba ay wala pa silang value kung hindi persons affected lang at areas affected. Yan po yung ating update pang sa ngayon. Sir, missing in casualty. Casualty. May nabasa akong isang. Yes po, sa casualty yun yung nalunod na bata, alam niyo naman po yun, di ba? Tapos yung, yes, so hindi, sa San Vicente po yun. San Vicente. San Vicente po yun. Tapos yung 5 mangingisda, yun pa rin yung datos natin. Di ba, pagka-report, na-rescue agad yung isa. Then, yung nawawala ay 4. And then, nag-survive yung 3. So, yun pa rin yung datos na yun. Wala pang bago doon. Sa propunto lang na pag-deal sa batang nalulod sa San Vicente. San Vicente, ano lang po yung pinaka-detalye niya? Well, ang general overview ay may nanay, inalagaan niya yung anak niya, pero sinuwampalat kasi parang sa likod ng bahay merong baha, sapa na umaagos na nalunod doon. Naliligo po ba o natangay lang talaga? Well, yun nga ang bine-verify namin kasi maselan masyado ang mga na yun. But suffice for us to say na sinuwampalad yung isang bata na lalaki. Ilang taon po isa? 1 year and 9 months. Ay, baby. Male sa aming pagkakaano. Yun pong 8 munisipyo na nag-submit ng mga report aside from namanggit yung Rojas at San Vicente, ano pong yung 6 pa? Yung 6 pa po. Sige po, tingnan natin yung data kasi medyo mahirap memorize yun. If you could bear with me. So, while you're looking Saan ba ba? yung sarili mo mangingisda natin, tatlo yung Diyan natin mga yung data. may isa na lang pong nawawala. Yung juran na lang po ba? Or dalawa pa? Isa na lang po, So, ma'am. apat po dito sa isa lang nawawala.
Out of 5. Thank you. Walo po, yan yung sila yung nag-submit ng mga damages. Doon sa walo nag-submit, dalawang munisipyo lang nakapagbigay sa ngayon ng value. Yung iba po, nagbigay din sila ng report, pero in terms of areas affected at farmers affected, wala pa silang data. Ongoing pa po kasi yung kanilang Evaluation. Dito po yung nag-submit, Borlan, Batarasa, Dumaran, Dinapacan, Nara, Quezon, and Taytay. Yung nagbigay pala ng value ay yung Rojas at saka San Vicente. How about yung pong pinanggalingan ng mga affected families? sa evacuation po. Apo, sige. Meron tayong data dyan. Sir Jerry, pakibigay yung nasa first part. Sa bayan ng Aborlan, Busuanga, Dumaran, El Nido, Nara, Quezon, Rojas, San Vicente, Taytay. Yan po yung summary ng affected population natin. As to families po, Aborlan 380, Busuanga 2 pamilya, Dumaran ay 14, El Nido 239, Nara 76, Quezon 91, Rojas 1,370, San Vicente 58 at Taytay 143. We are yet to receive reports from Coron. Kasi as of today, tuloy-tuloy ang nasa red rainfall alert yung Coron sa Busuanga. Advisory. So tuloy-tuloy pa rin ang kabulan doon. And hinihintay pa namin yung report galing sa kanila. Ang sa province po, ano ng alert level status? Blue pa rin. Sir, wala pang nag-declare na municipal na state of calamity? Wala pa. Wala pa nag-declare ng state of calamity. Meron po na initial data sa bilang ng mga stranded tourists natin. Wala na-submit yung ating we requested pero until now siguro kinoconsolidate pa lang especially na El Nido. Okay. Doon po sa mga evacuees, ano na po yung mga nabigay na tulong, sir? Katulad ng sinabi ko kahapon, may mga preposition goods tayo, pero sa ngayon, kanina kaalis lang ng truck at papunta ito sa Culion at Busuanga. Isasabay namin sa Tugo mamaya, kapadala natin. Sila yung unang nag-request. Nakita natin yung importance ito because sila yung pinakatinamaan ng habagat. Ilang araw na masamang panahon doon, even the fishermen ay yung fishermen natin ay hindi nakakalabas. So malaki-laki yung number na kanilang affected population. So nagpadala tayo doon dahil muna malayo sila. Tsaka ngayon, inunan natin dahil may occasion ng biyahe. Mas matipid para sa kanila yung ihatid hanggang Coron at sila din kukuha. Kesa kunin nila sa Tipnay. Ilan po yung hinatid natin, sir? Tig 500 food bags. Think about municipal. Pero sa infra, Yes, sir. Mga road clearing, may mga bridge po ba nasira? May data tayo. Passable po ba lahat ng daan? Major roads? So ngayon, passable. May team tayo na dineploy sa West Coast. As we speak ngayon ay nagkakandak sila ng debris clearing. Pero passable naman yung mga daan. Ang debris clearing na lang ang ginagawa ay yung mga debris, may mga turos, mga kahoy na humarang dun sa spillway at saka sa Kalsada. culverts o sa tulay. Ang worry kasi kapag bumusulit ang pagulan at may mga debris doon, Babara. makapasira na yung mga natin, box culverts at saka spillway. So pinapakuha natin ngayon. At the same time, papunta na rin is pang backhoe doon para ayusin. Now, yung engineering office ay umiikot din through engineering. Pinapuntahan din natin kahapon yung yung area papuntang Karuray. Pag pinapuntahan natin yung area ng Karuray, yung San Vicente reported na may mga minor landslides ay pinuntahan na rin ang ating mga equipment na naka-deploy na kaagad doon sa area. Yung area ng Libinangkong at Kataban na may mga minor landslides ay
napuntahan na rin ng engineering at ng PEPO, dala yung mga equipment. Ito yung baka po sa airport na po, Okay na yung airport ng Boron, that's why nag-resume na yung flights. kaya naman po, mayroong Kahapon nagsimula na ang Wala nang cancel flights at Patsendino. Okay. Yun pong mga pulis na natin, sir, na mga stranded. So, kung wala na cancel flights, nakaalis na po. most probably nakaalis na yung mga, kasi nagsimula nung bumalik yung flights. Ganun din.